Lola, mayroon sa mga dates mo. Hoy, anong ginagawa mo? Iyon ay para sa'yo. Itago mo agad. Matandang ginang. Matagal na po kayong nagtetes, wala pang pumapasa. Seryoso ka bang gagamit ng ganitong paraan para humanap ng asawa para sa CEO? Hindi ito maaasahan. Ano ba ang alam mo? Malaki at mayaman ang aming pamilya. Hindi importante ang estado sa buhay. Ang ugali ang tinitingnan. Anong panahon na ngayon? Sino pa ang magbabalik ng singsing kapag nakita? Ang sama ninyong lahat, kumain ng libre sa dates ni Lola, tapos itinatago ang brilyante. Lola, may brilyante sa dates mo. Hoy! 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 Hindi pa nga nagbabayad, bumalik ka. Ikaw na ang pipiliin ko. Anak, gusto mo bang pumasok sa aming pamilya bilang apo kong babae? Binibini, ang cheque na ito ay para sa iyo bilang bigay kaya. Ano ang seke? Mga taga-syudad, social talaga, kahit papel may pangalan. Mabuti na rin ang magpakasal. Hindi na ako maaaring ipapalit ng mga magulang ko para sa kasal ng kuya ko. Sige, papayag ako. Kuya. Narinig kong may ipina-arrange si Lola para sa'yo. Bilang kapatid mo, binabati kita. Lola, nagawa ko na ang misyon mong paglalagay ng gamot. Hindi ko alam kung sino ang dalaga. At parang ayaw pang makita ng iba. Mamayang gabi, matutuluyan na ito. Binibini, mali ang napuntahan mo. Ikaw si Shanyan. Engan. Tamang-tama. Tara na, magparehistro tayo. Mahal. Biro mo sa akin ito. Gusto mo bang mamatay? Ako, paano naging street sweeper ang hipag ko? Lola, tumatanda ka na at nalilito ka na. Bilis, galit na galit ang kuya ko. Hoy, boat. Madiskarte ka talaga. Nakipagsabuatan ka pa kay Lola para bigyan ako ng gamot. Una kong beses. Kuya, ano ang sinasabi mo? Sige, pagbibigyan ko ang gusto mo. Hindi ba, kuya? Kahapon, Hindi ba ito ang gusto mo? Umakyat sa aking kama para makipag-ugnayan sa pamilya Shen. Marami na akong nakilalang babaeng katulad mo. hoy, kanina ko pa kinokolekta ang mga bote ng alak. Hindi mo ba dinala? Matulog ka sa akin. Ang unang pumasok sa isip mo pagmulat ng mata ay ang mga basag mong bote ng alak. Ano ba ang alam mo? Glass bottle iyon. Mas mahal pa kaysa plastic bottle. Ano ba ang pinagpapanggap mo? Nakapagbigay ka nga ng gamot, mag-aalala ka pa sa mga bote. Kunin mo ang pera mo. Umalis ka. Hindi ba, ano ang tingin mo sa akin? Akala ko mabait si Lola, kaya kinausap kita. Hindi ko inakalang ang gandang tao ni Lola ay may apo na katulad mo. Ikaw, hoy, Tanga mong apo, sa Civil Affairs Bureau, na-reserve ko na. Pumunta ka ngayon at magpakasal kay Meow Meow. impossible. Hindi ko pakakasalan ang babaeng ito. Lalo na mahalin siya. Hindi ka magpapakasal. Matutulog ka sa isang dalagang walang kasalanan at hindi mananagot. Tatalon ako sa building at haharapin ang mga ninuno ko para magbayad ng kasalanan. Paano ko napalaki ang isang tulad mo? CJ, pakakasalanan ko na lang siya, okay? Suotin mo na ang damit mo at umalis ka na. Ano nang gusto mo? Adik ka na ba sa pag-arte? Lahat ng plano mo, hindi ba't para lang mapakasal ka sa akin? Bilisan mo. Umuwi ka na at tapusin mo ang trabaho. Opo. Ah, na pala. Mag-add tayo sa WeChat para hindi na ako laging pagalitan ni Lola. Yitsad, sandali lang ha. Hahanapin ko lang ang signal. Kunin mo ang numero niya.
Opo. Saglit lang, may tatawagan ako. Anak, pinapauwi ka para magpakasal sa anak ng mga Law. Bakit hindi ka pa umuuwi? Nagmamadali na ang mga Law. Terminal cancer na ang anak nilang lalaki. Kung hindi ka pa magpakasal, ipapakasal ka na lang sa patay. Walang kwentang anak kung hindi ka pa uuwi. Pag uwi mo, papatayin kita. May ginagawa ako dito sa lungsod. Babalik ako pagkatapos ng ilang araw. Magpadala ka muna ng 2,000 piso. Ikakasal na kasi ang kuya mo. Kailangan niya ng maraming damit, di ba? Kung hindi ka magpadala ng pera, tatawagan ko ang opisina mo, at iiyakan ko sila. Ang sahod ko, kinuha na nila. Wala akong 2,000. Anong ginagawa mo dyan? Kuya, pwede bang makahiram muna ng pera? Kakakuha lang natin ng marriage certificate. Naghahabol ka na agad ng pera. Magkano? Dala. 2. 200 milyon. Malaki ang ambisyon mo. I-transfer sa kanya ang 200 milyon. Sige. Tama ba ang narinig ko? 200 milyon, 2 piso lang ang ibinigay niya sa akin. Umuwi ka na agad, naghihintay ang lola. Babalaan kita, ang pamilya Shen ay hindi katulad ng mahirap na lugar mo. Kapag umuwi, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Ginoo, madam. Naku, napakalaking bahay. Napakamahal siguro. Walang alam. Bless you. Nakatira sa napakalaking bahay. 2 piso lang ang ibinigay mo. Hindi pa nahihiya. Miyaw-miyaw. Magiging pamilya na tayo. Kung ang loko-loko na ito, mang-aapi sa iyo, sabihin mo sa akin. Ako ang mag-aayos sa kanya. CJ, Lola, narito na siya, tapos na ang kasal, aalis na ako. Hay, ang loko-loko mo. Bagong kasal, hindi ka na uuwi. okay lang, Lola. Araw-araw na nakikita. Ang mukha mong mas mabaho pa sa kulungan ng baboy. Baka hindi ako makakain. Lola, Magkakaroon na ako ng apo sa tuhod. Hindi pala masama ang apo kong ito. Isang beses lang, nabuntis ka agad. Si Yan, halos 2 linggo nang hindi umuwi. Pupuntahan ko siya ngayon sa opisina. Kung wala kang magawa dito sa bahay, humanap ka ng mapagkakaabalahan. Baka ka mainip. Lola, nakita ko sa kwarto ni Kuya, ang daming maliliit na piraso, na parang kulungan ng manok. Mahal ba iyon? Kulungan ng manok. Ah, yung Lego Castle pala ang tinutukoy mo. Anong castle? Anak, alam ko na kung paano kita pa uuwiin. Hindi, mura lang yon. Gusto mo bang gawing kulungan ng manok? Kunin mo na. Ang mga gamit niyan, ay gamit mo na rin. Gawin mo ang gusto mo sa mga yon. Yung mga nakadisplay sa shelf, yung mga maliliit na bote na makukulay? Mura lang din yon. Alainan, Kuya, yung Lego castle mo, kinuha ng ate para gawing kulungan ng manok. Ano? Kuya, yung silk bedsheet mo, nasira ng ate nung nilaban. Pinalitan niya ng cotton bedset. Kuya, Ano na naman? si ate, yung antigo mong gamit, ipinagbili sa junk shop, 6 na sentimos bawat kilo, nakabenta ng 250 piso. Umuwi na ako. Alam mo pa palang umuwi. Nasaan si Miao? Lumabas ka na dyan, miyaw-miyaw. maganda ba to? Kayo sa syudad, gustong-gusto nyo ang mga damit na nakabukas ang lieg at balikat. Ang galing-galing naman ng laro nyo. At ang bigat pa ng mga alahas na to. Saan mo nakuha ang mga damit at alahas na to? Akala mo talaga ikaw na ang bunso ng pamilya Shen? Hindi siya, ikaw ang tunay. Ang alahas na ito, binili ko para kay Miyaw-miyaw. May party mamayang gabi, dadalhin mo si Miyaw-miyaw. Kuya, may konting problema sa opisina. Pasok ka muna mag-isa. Pupunta ako mamaya. Ang liliit naman ng mga plato at mangkok na ito. Bakit ang liliit? Halos kasing laki lang ng gamit ko sa pagpapakain ng manok.
MS, Xiao, ang ganda-ganda mo talaga ngayon. Narinig ko na, ikaw at si Boss Shen ay magkasintahan mula pagkabata. Kung gayon, malapit na kayong ikasal. Si MS, Xiao ang pinakasikat na socialite sa Beijing. Sino pa ang bagay kay Boss Shen kundi ikaw? Hindi pa nagsasalita si Kuya Yan. Ganito lang talaga siya, madaling mahiyain. Sino ka ba? Walang mata. Hinampas mo pa si MS, Xiao. Siya ang bumangga sa akin. Ang damit ko, Hoy, ang suot mong alahas. Parang bagong disenyo ni Master Genevieve, ngayong taon. MS, Xiao, hindi ba ito ang in-order ni Boss Shen? Hindi niya ito ibinigay sa iyo. Hindi ko rin alam. Dapat, ang alahas na ito, ay para sa akin, di ba, Kuya Yan? Miao, hindi ka na rin pala street sweeper. Hala, sabi ko na sa iyo, mag-resign ka na lang kasabay ko. Ang pagtatrabaho dito bilang waiter, mas malaki ang kita kaysa magwales sa kalye. Street sweeper. Ah, street sweeper pala. Akala ko kung sinong mayaman na dalaga. Ang alahas na ito, malamang peke rin. Nakakatawa talaga. Street sweeper ka lang, nagpapanggap ka pa. ano naman kung street sweeper? Marangal ang pinagkakakitaan ko. Bakit ninyo ako tinatawanan? Marangal, ninakaw mo ang alahas, na para sa akin mula kay Kuya Yan. Magnanakaw ka. Babalikan kita. Habarin mo yan ngayon. Kung hindi, hindi ako magdadalawang isip. Habarin mo na ngayon din. Kung hindi, huwag kang magalit kung hindi ako magpapakita ng awa. Sino ang nagnakaw? Ito ay binili ng pamilya ko para sa akin. Anong biro iyan? Ito ay disenyo ni Master Grain. Hindi bababa sa 100,000,000. Ang pamilya mo ay mga dukha. Paano mo ito mabibili? Kunin ninyo ang kanyang alahas. Habarin ito. Aray, bitawan mo ako. Ito ang kapalit ng pagnanakaw ng aking gamit. Habarin ninyo ang kanyang damit. Huwag, bitawan mo ako. Ang isang walang hiya na magnanakaw na tulad mo, ay dapat ilagay sa internet para makita ng lahat ang mukha ng isang hamak na tao na tulad mo. Huwag, Kung ilalagay sa internet, tiyak na magiging viral ito. Ang mga taong ito ay sanay sa kahirapan. Para matuto ka. ang set ng alahas na ito ay talagang regalo ng asawa ko sa akin. Hindi ba't ito ay pag-amin? Maliban kung ang asawa mo ay si Shen Yan, ang presidente. Kung hindi, sino ang makakabili ng ganyang alahas? Ang asawa ko ay si President Shen. Anong klaseng tao si President Shen? Paano niya magugustuhan? Ikaw na isang tagalinis ng kalye. Para kang palakang nangangarap maging gansa. Nababaliw ka na ba? Hanggang sa mangarap ka tungkol sa aking Kuya Yan. Ipagpatuloy ang paghuhubad. Telepono. Telepono ng kuya. Kuya, ngayon, ikaw lang ang makakapagligtas sa akin. Pakiusap, sana sagutin mo ang telepono. Hello, Kuya, ako ay. pinapahanap ko sa'yo si Miao. Ano ang nalaman mo? Kuya, nalaman ko na ang ate. Ay hindi ganoong babae na pera lang ang habol. Ang 200,000,000 na ipinadala mo ay hindi niya ginagalaw. Sa halip, siya ay nagtatrabaho bilang waiter. Kumita siya ng 2,000 piso. At saka, ang pera mula sa pagbenta ng Antigo ay hindi rin niya ginastos. Ibinigay lahat kay Lola. Masayang masaya si Lola na kinainisan niya ito at inilagay sa frame. Maaari bang ako ay nagkamali sa kanya? Bilisan mo, pumunta sa bulwagan ng piging. Sabi pa naman asawa ni President Shen, kahit ang cellphone ay peke. Nakakatawa talaga. Bilis, pumunta sa function hall. Sabi pa asawa raw ni Boss Shen, kahit cellphone peke. Nakakatawa talaga. Kanina hindi ba tumatawag ng tao? Kuya, ha. Gusto mong tawagin ang mga tagalinis ng kalye, para umalalay sa'yo. Itaboy ninyo itong isang dayuhang walang kwenta, probinsya nung ito. Tumingin ka pa, gusto mo bang mawala ang mga mata mo? Pinapayuhan ko kayong huwag magpakalabis. Kung malalaman ni kuya, hindi kanya palalampasin. Hindi ako palalampasin. Ako ang tumulong kay Kuya Yan. Naalisin ang isang maliit na problema. Magpapasalamat lang siya sa akin. Ako pa nga ang dapat magpasalamat sa'yo. Dahil mas lalo mong pinatibay ang samahan naming dalawa ni Kuya Yan. Ang palabas na ito, dapat nang matapos. Tigil, tumigil ka. Kuya, Ang babaeng ito, ano ang tawag kay Boss Shen? Kuya, baka naman. Si Boss Shen talaga ang kuya na sinasabi niya. Hindi kaya siya, ang tunay na asawa ni Boss Shen. Kuya Yan, ang babaeng ito. Ninakaw ang alahas na ibibigay mo sa akin. Nakapasok dito, tapos may anak pa para idawit ka. Papaalisin ko na siya. Gusto niyo bang mamatay? Kayong mga ito. Oh, ninakaw ang alahas na ibibigay ko sa'yo. Kailan ko? Sinabing bibigyan kita ng alahas. Kuya Yan, hindi ba para sa akin iyon? Siguro nagkamali lang ako. Pero ang babaeng ito, tiyak na ninakaw ang alahas mo.
Sa tingin ko, Ikaw, anak, ninakaw mo na ang alahas ni Kuya Yan, hindi pa sapat, nais mo pang Sir-on. Ang pangalan ni Kuya Yan, ang taas ng pagkukunot ng noo ni Boss Shen. Mukhang malaking problema ang abot ng babaeng ito. Kukunan ko ito ng video sa phone, para panoorin ng mabuti sa bahay. Paano mo siya parurusahan? Syempre, mas malala, mas mabuti. Habarin ang damit, at itapon sa tambakan. Tapos kumuha ng ilang media, para iulat ito ng mabuti. Para diretso siya sa trending. Hindi pa sapat. Kuya. Huwag. Kung ganoon, putulin ang kanyang mga paa at kamay, at itapon sa imburnal. Kuya. Huwag. Kung ganoon, gawin natin. Ang sinabi mo. Yan Gedge, ngumiti siya sa akin. Mukhang gusto niya talaga ako. Talagang magaling ang aming Xiaozu. Sa unang pagkikita pa lang, nahulog na ang puso ni President Shen. Anong ginagawa ninyo? Yan Gedge, mali ang hinuli ninyo. Lane. Hindi mali. Kung ganito ang gagawin niyo sa asawa ko, babayaran niyo ito ng 1,000 beses. 1,000,000 beses. Ang babaeng ito, asawa pala talaga ni President Shen. Wala na, wala na. Ginawa natin sa kanya kanina, hindi tayo patatawarin ni President Shen. Imposible. Paano posible na si Yan Gedge ay magkakagusto sa isang tagapagwalis ng kalye? Anong kulang sa akin? Makinig kayong lahat. Si Miao ang babae ni Shen Yan, ang babaeng Panginoon ng angkan ng Shen. Sino man ang mang-api sa kanya, ay kalaban ko si Shen Yan, at kalaban ng angkan ng Shen. Doktor, kamusta ang asawa ng anak ko? malakas ang pangangatawan ng misis. Napanatili ang buhay ng anak. Salamat, Doktor. Miyaw miyaw. Nagdusa ka. Kasalanan niya. Nagdusa ka ng ganito. Mag-apologize ka agad sa miyaw miyaw. Lola, kasalanan ko ito. Hindi kasalanan ng kuya. Sorry, Miao Miao. Nag-apologize din siya. Tara, Tara, Tara. Masakit? Hindi masakit. Ikaw, pangatlo. Ikaw na bunso, nag-iindependente ka na ba? Saan ka ba nagpunta nitong mga nakaraang araw? Si Lin May mula sa kabilang baryo, na pinagpalit para sa kasal, ay dumating na dito. Bakit hindi ka umuwi? Kung hindi ka makauwi bukas, huwag mo nang asahan na anak kita. May mga relasyon na dapat nang tapusin. Kuya, bukas, pwedeng samahan mo akong umuwi. Ito, ano to? Uwi ka sa bahay ng magulang mo. Siyempre, dapat maganda ang suot mo. Kung hindi, iisipin ng mga magulang mo na hindi ka inalagaan ng pamilya Shen. Hindi na kailangan. Okay na tong suot ko para umuwi. Ano? Hindi lang ako. Ikaw rin dapat ang pinakaluma. Pinakamarumi at sira-sirang damit ang suotin mo. Ano? Hindi lang ako ang gagawa nito. Ikaw rin, magsuot ka ng pinakapunit at pinakaluma. Pinakamaruming damit pag uwi. Hindi ba masyadong nakakahiya? May iba pang handa ko para sa'yo. Ate, kasama ang jade bracelet na nagkakahalaga ng 10 milyon. Jade bracelet, 20 kilo ng ginto, 3 mansion at 3 luxury car. Lahat ay para sa pamilya mo. Hindi na. Kami. Dala-dala lang nito pag uwi. Ang luxury car na gagamitin sa pag-uwi sa inyo. Tricycle ang gagamitin namin. Ate, nakakahiya ang pag-uwi mo ng ganito. Baka hindi mo nabalak magpatuloy sa kuya. Gawin ang sinabi ni Miao Miao. Sige, ay nako, naging love struck din ng kuya. Sumusunod sa lahat ng gusto ni ate. Kapag ganito ang pag-uwi, hindi ba tatanggapin ng tatay mo ng suntok gamit ang stick? Dalhin ang mga tao at pera. Magtago malapit sa baryo. Tingnan ko nga, ang misteryo ng maliit na baryo. Ilang araw na. Ilang araw na akong kasal sa Yelong. Ang kapatid ko, hanggang ngayon, kahit anino ni Yemiao ay hindi nakikita. Ang usapan, ako ang pupunta, Yemiao ang papunta sa inyo. Ano ang nangyari? Ha? Kayong mga
Nagpapanggap lang kayo sa kasal. Ano ba yan? Anong lakas-lakas mo? Tumahimik ka. May. Babalik si Yemiao. Tinawagan ko siya kahapon. Sumunod ka. Gusto mo pa ring lokohin ako. Ganyan din ang sinabi mo noong isang araw. Ano ang nangyari? Hay nako, nanay, umalis ka. Ako ang magpapayapa sa kanya. Ay. Huwag kang manapak. Paano magbibigay ng apo kung nasira siya? Hindi ba babalik si Yemiao? May, pasok ka muna sa loob. Ako ang mag-uusap sa kanya. Umalis ka. Walang kwenta. Alam mo pa ring bumalik. Nanay, umuwi ako para lang sabihin sa iyo ang isang bagay. Nagpakasal ako. Pero Wisho, lumalaki ang loob mo, ha? Nagpakasal ka sa isang lalaki nang hindi mo sinasabi sakin. Nagpakasal ka sa isang lalaki nang hindi mo sinasabi sakin. Ako ay tao. Pakakasal ako sa gusto ko. Wala kayong karapatang maghusga. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para magsalita ng ganyan sa nanay? Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para magsalita ng ganyan sa nanay? Kung hindi ka ipinanganak ng nanay, makakatayo ka ba dito para magsalita? Nag-aaway na naman ang Kung hindi pamilya ka ipinanganak ng nanay, Kasalanan makakatayo talaga. ka ba dito Ayaw para ng anak, magsalita? Gina ganito mo siya. Ayaw ng anak, Gina ganito mo siya. Walang ganito. Wala kang pakialam. Ang batang pinag-aral ko, kahit 10 beses ko siyang suntok, dapat lang niyang tanggapin. Pinag-aral ko, kahit 10 beses ko siyang suntok, dapat lang niyang tanggapin. Ang batang pinag-aral ko, kung kahit sa magpakasal sa kabilang barangay ngayon, dapat lang niyang itatali ko't dadalhin kita. Kung hindi ka magpakasal sa kabilang barangay ngayon, itatali ko't dadalhin kita. Long, kumilos ka. Huwag kayong maglakas loob. Nagdadalang tao ako. Ha? Ano? Nagawa mo ang isang bagay na walang kahihiyan. Nagawa mo ang isang bagay na walang kahihiyan. Ang pagiging matanda ko ay nawalan ng kahihiyan dahil sa'yo. Ay, Nagdadalang tao? Nagdadalang tao? Palaglagin lang, hindi ba? oo. Suntok sa tiyan niya. Suntok. Sino ang maglakas loob na galawin siya? Sino nang may gusto gumalaw sa kanya? Anong pakialam mo? Huwag kang magpakabait dito. Anong kinalaman mo? Asawa ko siya. Ano? Ikaw yung lalaking nanloko sa anak ko. Walang kahit isang sentimo. Gusto mo lang matulog sa anak ko. Walang libreng pagkain sa mundo. Ngayon, kung wala kang kahit 100 o 80,000, hindi ka makakaalis sa bahay. Ito, nanloko ka sa kapatid ko dahil bata at hindi alam. Bilang kapatid, ako ang magdedesisyon para sa kapatid ko. Ikaw, Sabihin mo ang sinabi ko. nagtatrabaho sa pabrika. Walang gaanong ipon. Ah, isa lang palang mahirap. May lakas pa ng loob kang pakasalan ng anak ko. Huwag kang mag-alala, walang cash, pero may iba pa ako. May iba pang handa ang kuya. Wow, Ito ay ginto. Ang pamilya Ye ay mahirap magpakailanman, pero magiging mayaman na. Anong pinagmamalaki mo rito? Isang hampas lupa. Akala mo ba, hindi pa namin nakita ang totoong ginto? Huwag mong gamitin ang tanso, para lokohin kami. Lene, mga walang alam. Dahil kamag-anak kayo ni Meow Meow. Kaya, binigyan ko pa kayo ng isa pang pagkakataon. Parang nagsasalita lang ako sa hangin. Huwag kang magpakasosyal dito. Sino ka ba? Kung wala kang may handa na bigay kaya ngayon, huwag mo nang asahan na pakasalan ng anak ko. Ngayon, kahit na ikakasal ka na, o buntis ka man, sa kabilang baryo ka ikakasal. Yeah, kaya pala, ang anak niyong laging binabanggit. Sa paningin niyo ay parang kalakal lang. Kaya sasabihin ko sa inyo, dahil asawa ko na si Meow Meow, akin na siya. Kung sino man sa inyo ang muling saktan siya, papatayin ko. Madali lang magsalita ng matatapang. Walang kwenta ang yabang mo. Ngayon, hindi ka makakaalis dito. labis akong nabigo sa inyo. Simula ngayon, hindi na ako anak ng pamilyang Ye. Wala kang magagawa. Kuya, mahina ang signal dito sa liblib na lugar. Hindi ko makontak ang mga bodyguard. Ikaw na ang pumunta. Ingat, kuya. Mamamatay tao to. Bilis. Umalis na tayo. Bilis. Tawagin mo ang kapitan. Pasensya na at nadamay ka. Mga basura lang tong mga to, hindi naman ako napapagod sa kanila. Ngayon, kayo naman ang turn. Anong gusto mong gawin? Huwag kang lalapit, o baka sakalin ko siya. Bitawan mo si Meow Meow. O kung hindi, masasaktan ka ng todo. Akala ko ba mura lang tong ate ko, pero sa'yo pala, ang mahal niya. Lumuhad ka sa harap ko.
Kuya, wag mo na akong intindihin. Umalis ka na. Sa sarili mong hita, isa sa bawat side. Kuya, wag. Kanina ang tapang mo ah. Suntukin siya. Suntukin nyo ng 3 beses para matauhan ng ate ko. Huwag. Ikaw. Saan ka tatakbo? HMM. Sabihin mo, pumayag ka ba sa palitan ng kasal o hindi? Ako na. Huwag. Hindi ka 3 suntok? Ayaw mong matauhan, no? Ituloy nyo ang pagbugbog. Huwag. Huwag. Pag sinuntok niyo siya, magsisisi kayo. Maliban na lang kung siya ang pinakamayaman sa Imperial Capital. Kung hindi, pagsisisihan mo, gago ka. Paano mo nalaman na hindi ako? Lulutin mo. Kung ikaw ang pinakamayaman sa kabisera, ako, ang lolo niya sa kabisera. Ha ha ha. Bakit hindi ka umihi at tumingin sa sarili mo? Ganyan ang damit at sasakyan mo. Nagpapanggap ka pa bilang pinakamayaman. Si Ginoong Shen. Hindi ka tulad mo na mukhang mahirap. Long, huwag nang makipag-away sa kanila. Sapakin na natin siya. Mas madali. Ma, parang pamilyar siya. Noong nag-a-apply ako, Bilang personal na bodyguard ni Ginoong Shen. parang nakita ko ang litrato niya. Sa poster. Hindi ka nagkakamali. Pero ang itsura ng lalaking ito, hindi mukhang si Ginoong Shen. Sub mo may poster. Oo nga, ang poster. Paano ko nakalimutan ito? Ay, duwag. Wala pang katiyakan kung siya nga o hindi. Natatakot ka na agad. Ito. Ano ang nangyari? Kahapon nang labhan ko ang damit mo. Nakalimutan kong ilabas. Kuya, baka nagkakamali ka ng pagkakilala. Siya, isang maliit na cute. Paano siya maging si Ginoong Shen? Oo nga. Si Ginoong Shen, hindi rin mag-aasawa ng ganitong maliit na cute. Nakakakahiya iyon. Pero paano kung? Ang tagal na nito, hindi pa ba kayo tapos mag-usap? Sino ba tong lalaking to? May, bakit ka lumabas? Sagutin mo ko, sino ba tong lalaki? Ayon kay Yemiao, siya raw si Jishen, ang pinakamayaman sa capital. Jishen. HMP. Hahaha. Noong nagsaserve ako ng plato sa isang piging, nakita ko si Jishen. Gwapong-gwapo siyang binata. Paano siya magiging ganito kalugmok ngayon? Isang pramdi lang to. Na nangloloko sa inyo at nag-aaksaya ng oras ko. Ay, tunghayop ka. Muntik mo na akong nadaya. May, ngayong bumalik na si Yemiao, pakisabi na lang sa pamilya mo, nasunduin na siya. Sige, bukas, papahanap ko sa tatay ko, ng karo para sa kanya. Ako ay para na kay kuya. Ano? Aba. Gusto mo bang pakasalan ng kapatid ko, ang isang second hand? Mag-aasawa ka ba ng second hand? Huwag kang magalit, May. Nadaya rin si Yemiao, ng lalaking yun. Sinisiguro ko. Pagkatapos ikasal si Yemiao. Sa loob ng 3 taon, magkakaanak siya ng 2 lalaki. Ang dowry. Hati tayo. Ayos ba? Hoy, may secret recipe ang nanay ko ngayong taon. Bago matapos ang taon, tiyak na magkakaanak ang bayaw mo ng batang lalaki. Oo, tama. Ngayon, mas maayos na. Ang mga babae, parang hayop lang. Basta makapag-anak, hindi ko napapansinin ng iba. Pero kung hindi makabuntis, huwag kang magtaka kung magagalit ako sa inyo. Pareho tayong babae. Paano mo nasabi ang ganoon? Magkaiba ang mga babae. Iba't iba tayo. Nang ako'y pumunta sa pamilya mo, ako ang naging tagapamahala. Ang tulad mo, pang-anak lang ang silbi. Bitawan mo siya. Huwag kang magmadali. Pagkatapos sa kanya, ikaw naman ang papatayin ko. Sasabihin ko sa'yo, walang silbi ang pag-agaw mo sa akin. Buntis na ako sa anak ng kuya. Kusa siyang darating para patayin ka. Sasabihin ko sa'yo, kahit kunin mo ako, wala ring silbi. Buntis na ako sa anak ni kuya. Ano? Ito. Ipinabalik ko siya, para magkaroon ng tagapagmana, ang pamilya namin. Kayong mga. Ginagawa niyo akong tanga. Huwag kang magalit, May. Huwag. Kapag nasaktan kahit kaunti, ang asawa't anak ko, papanagutin kita ng libo-libo ang bayad. Hinahamon mo pa ako? Ayoko. Ginoong Shen.
Siya talaga si Ginoong Shen? Ha ha ha. Sabi ko na nga ba't bumalik ka, walang kwentang babae. Palibhasa may dala kang tagapagtanggol. Array. Ha ha ha. Hoy, ikaw na palaging naluluji. Anong lakas ng loob mo para bumalik? Ha, kaya pala may dala kang tauhan. Ay, natakot ako. Actor ka lang pala. Miyaw. Yung pera mo, pang isang araw lang yan, no? Pagkaalis ng mga to. Magdudusa ka sa akin. Para sa inyo. Isang araw lang, sapat na yon. Ano to? Ano to? Patayin ng dahan-dahan. CJ, Huwag kang mag-atos. Bitawan mo ako. Miyaw, huwag kang magyabang. Pagkaalis ng mga to, magdudusa ka talaga sa akin. Ikaw talaga. gusto mo rin bang kalasin ko ang balat mo? Gagantihan kita. Ikaw. Gusto mo rin ba natanggalin ko ang balat mo? Anong ginagawa ninyo? Kapitan. Siguradong dumating siya para suportahan kami. Ayos na, hintayin mo. Kapitan, siguradong gagantihan. Ang mga yan. Saan kayo galing? Sa liwanag ng araw, nanakit kayo sa aming barangay. Naniniwala ba kayo na hindi kayo makakaalis? Sa barangay, Kapitan, dapat kang magbigay ng hustisya para sa aming pamilya. Ang taong ito. Niloko ang anak ko at hindi nagbigay ng dowry. Humingi ako ng paliwanag. Sinaktan kami nila. Kapitan, dapat mong patayin silang lahat, ilibing sa likod ng bundok, gawing pataba. Naghamon kayo sa barangay, at napasubo kayo. Kumilos. Kapitan, hindi ganito. Wala ka na bang kahihiyan? Ang mahirap na ito, hindi niya may pagtanggol ang sarili. Gusto mo bang mamatay kasama niya? Kung mamamatay, gusto ko ring mamatay kasama ng kuya. Simulan na. Nang malapit na ang kamatayan, nakakatawa pa. Baliw ka ba? Ang tawa niya, parang Sir Shen. Sandali, Kapitan, ang lakas ng kapangyarihan mo, Sir Shen. Paano ka napunta rito? pumunta ako rito sa inyong barangay para mag-inspeksyon. Muntik na hindi ako makauwi. Liu, ang pagiging kapitan mo talagang maayos. Sir Shen, pakinggan mo ang paliwanag ko. Kapitan, ano ang ginagawa mo? Siya ay isang mahirap. Paano siya maging Sir Shen? Anong mahirap? Ito ay Sir Shen. Gusto mo bang ilagay ang aming barangay sa walang kaligtasan? Ano? Sir Shen, hindi talaga alam na dumating ka. Ako ang nagkulang. Kapitan, nagkakamali ka yata. Tingnan mo ang itsura niya, mukhang mahirap. Paano siya maging si Jishen? Tumahimik ka. Noong araw, ako ang personal na bodyguard ni Jishen noon. Nagretiro na ako, dahil kay Jishen. Kaya ako naging kapitan dito. Paano ko siya makakalimutan? Ay nako, kung ganun, totoo pala ang mga gintong ito. Sayang naman, nasayang pa. Inay, ngayon, mayaman na ang asawa ng ate ko, di ba? Ang mga gintong ito, hindi na. Gusto mo, marami pa. Jishen. Hindi, nagkakamali ka. Ayos, kayong pamilyang ito. Pera lang ang nasa isip. Ang dowry, 100 milyon. Sa akin lahat yon. Tumahimik ka nga. Ang bayaw ko ang pinakamayaman sa Imperial Capital. Akala mo gusto ko, ang putik na to, pag nakapasok na ako sa lungsod. Anong klaseng babae ang hindi ko makukuha? Tama. Ikaw na, gusto mo pa ng dowry. Kapag nakapasok ako sa lungsod, anong magandang dilag ang hindi ko makikita? Tama. Ikaw pa, gusto mo pa ng dowry. Ikaw talaga, para sa aming longlong, hindi sapat para magdala ng sapatos. Tama, mama. Mr. Shen, tama po ba? Ganito pala. Pagbibiroan ko rin kayo. Paulit-ulit ang pagpasa ng lahi. Kaya patayin mo siya para sa akin. Nagkamali ako, Mr. Shen, nagkamali ako. Ay, longlong lang ang natitirang supling sa aming pamilya. Meow. Nagkamali ang mama, iligtas mo ang kapatid mo. Kuya, ito ay personal na usapin ng pamilya. Ipasa mo sa akin. Lumayo kayong lahat. Ate, mula pagkabata ang pagkain at inumin. Una mong ibinibigay sa akin. Alam kong hindi mo ako pababayaan. Siyempre, pinakamamahal ng ate ang kapatid. Tawagin mo akong ate. Karapat-dapat ka ba?
Ang sipa ay para sabihin sa iyo. Matagal na akong humiwalay sa inyong pamilya. Ang buhay o kamatayan mo. Wala akong pakialam. Ay, mas malala pa ang ate ko kaysa sa kuya ko. Longlong. Meow meow. Si Longlong ay kapatid mo sa dugo. Paano ka naging ganito kabagsik? Nang kayo'y nagtutulungan para dayain ako. Naisip niyo bang tayo ay magkakapamilya? Itinuring ninyo si Meow Meow bilang isang bagay na maaaring ipagbili ng basta-basta, kaya't gagawin ko siyang pinakakinang nahiya sa kabisera. Kuya, ikaw na lang ang magiging pamilya ko mula ngayon. Meow Meow. Ako ang magiging pinakamatatag mong sandigan. Kuya, baka gusto niyong umalis muna. Ako na ang bahala dito. Ginoong Shen. Nakita niyo naman, napalo na, nasigawan na rin. Kung tungkol naman sa pamumuhunan. Kung hindi pa rin, kayo nasisiyahan. Agad ko silang papalisin sa baryo. Ano sa palagay mo, Meow Meow? Ako ba ang masusunod? Siyempre, ito ang iyong bayan. Hindi lang sila ang palalayasin ko sa baryo. Pati ang kinaugali ang pagpapalit ng nobya-nobyo sa baryo ay aalisin ko. Aayusin ko ang ugali at disiplina dito. Tapos, depende sa sitwasyon. Mag-i-invest pa ba ako sa baryong ito o hindi? Tama si Meow Meow. Maglalaan ako ng pondo para sa'yo. Pero para lang sa pagpapatayo ng paaralan ang magagamit nito. Sundin natin ang lahat ng sinabi ni Ginoong Shen. Ye meow. Swerteng-swerte ka lang talaga. Ang ina ay iginagalang dahil sa anak. Hintayin lang namin na mga anak ka. At itataboy ka na ni Ginoong Shen. Huwag kang mag-alala sa mga taong walang kwentang yan. Hindi sila karapat-dapat. Kuya, yung binti mo. Okay lang ako. May impeksyon ang sugat. Kung ilang minuto pa lang ang lumipas, ang binti mo ay kailangan putulin. Hinayaan mong magpakalakas ka. Parang hinihingi mo ang buhay ng lola. Lola. Pasensya na. Kuya, ginawa niya lahat para sa akin. Hindi kasalanan mo, meow meow. Ang dapat sisihin ay ang pagbibigay priority sa mga lalaki. Nakakasira ang mga tradisyonal na paniniwala. Mag-alaga ka ng maayos sa yan. Titingnan ng lola kung handa na ang sopas. Huwag kang umiyak. Ang luha ng babae ay ang pinakamahalagang perlas sa mundo. Ang bihira ay mahalaga. Kapag madalas, hindi na ito magiging mahalaga. Kung hindi dahil sa pag-uwi mo. Hindi ko alam sa mga nakaraang taon na nagdusa ka ng ganito. Tutubusan ko ito ng maayos. Kuya, ayaw ko ng mga ito. Walang limitasyon ang black card na ito. Bilhin mo ang gusto mo. Kuya, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang gusto kong itanong, yung proyekto sa pamumuhunan sa probinsya. Ako ba ang pwedeng mamahala? Gusto kong baguhin ang aking bayan gamit ang sarili kong kamay, para ang mas marami pang tulad ko, mga inaapi sa probinsya, ay magkaroon din ng pagkakataong pumili ng sariling buhay. CJ, tuturuan kita. Kuya, ang tagal naman bumaba ni Manugang. Baka mali na naman ang isinuot niya. Anong minamadali? Hintayin na lang natin. Ayan. Yan, maganda ba? Yung isa, maganda. Hatid kita sa trabaho. Ang galing mo talaga, ate. Nahumaling na ng todo ang kuya ko sa'yo. Nawala na ng masabi. Wag na, ako na lang. Papasok ako sa ShenCorp. Magsisimula ako bilang ordinaryong empleyado. At saka, wala namang presidente na naghahatid ng empleyado sa trabaho. Ako ang may hawak dito. Sino nang may lakas ng loob na magsismis? Tama na iyan. Ayaw mo rin namang. Sa unang araw ko pa lang sa kumpanya,
ay mapansin na agad ako ng iba. At saka, tinuruan mo naman akong magmaneho, di ba? Alis na ako. Oh, sa opisina. Huwag mong sasabihin na asawa kita. Ano sa palagay mo, kapag ang isang babae gustong magtago ng pag-aasawa, ibig sabihin ano yon? Ano ang ibig sabihin ng gustong magpakasal ng palihim? Ayaw. Ang bonus ng buwang ito, mawawala lahat. Hoy kuya, huwag. Wow, sino to? Ang yaman at ang ganda ng aura. Bakit hindi ko pa siya nakita dati? Anong pamilya galing ang dalagita? Nag-intern sa kumpanya tapos, uuwi para magmana ng kumpanya. Maganda at mayaman. Talagang tipo ko. Pero kailangan pang kumpirmahin. Ipakilala, Ye Miao, mula ngayon, ay ng aming project team, assistant manager na. Lahat, welcome. Kumusta kayong lahat? Ako si Imiao. Pakiusap, alagaan ninyo ako sa hinaharap. Sabi ko, alin pamilya galing ang dalagita, di ba? Kung hindi, paano? Agad-agad may mataas na posisyon. Mukhang totoong mayaman siya. Tingnan mo kung paano kita makukuha. May party ang grupo natin ngayong gabi. Sama ka na. Pero, kailangan kong umuwi sa loob ng 30 minutos pagkatapos ng trabaho. Ha? Magandang pagkakataon ito para makipag-usap sa ibang empleyado. Kapag hindi ka sumama, mahihirapan ka sa trabaho sa hinaharap. Ha? Grabe ba talaga? Siguro okay lang kung umuwi ako ng mas late ng ilang oras. Sige, sasama ako. Hintayin mo ako, tapusin ko lang ang trabaho. Okay. Pumayag siya, team leader. Ayos. Kapag nakuha ko siya, ang posisyon ng team leader ay mapupunta sa'yo. Team leader, kasal ka na, di ba? Paano kung malaman ng asawa mo? Anong gagawin mo? Yung mukhang dilaw na babae, hindi siya makakapantay. Nakita mo ba? Ang suot niya, mahigit 1 milyon ang halaga. Kapag nakahanap na ako ng mayamang babae, hindi na ako kailangang magtrabaho rito ng ganito kapagod. Pero paano naman ang asawa mo? 10 minutong nakalipas, diborsyado na kami. Tandaan mo, huwag kang magsalita ng labis. Kung hindi, mag-impake ka na at umalis ka. Huwag kang mag-alala. Hindi ako magsasalita. Che, ano ba ang mali ko? Pwede ko bang baguhin? Huwag na tayong magdiborsyo. Tingnan mo ang itsura mo ngayon. Para kang 10 taong mas matanda sa akin. Ayaw na kita, naiintindihan mo? Hindi ako naniniwala. Manager Ye. Ako si Shu Che, ang team leader ng project group. Halika. Nandoon ang party. Sasamahan kita. CJ, Kaya pala gusto mong makipaghiwalay sa akin. May iba ka na pala. Ikaw nakabit, sira ulo. Humarat ka pa sa asawa ko. Gagawin kong impyerno ang buhay mo. hindi ko inakit ang asawa mo. Ate ang tawag mo sa akin. Ganoon na ba ako katanda? Ginangsu, hindi ko kailanman inakit ang team leader. Puro trabaho lang ang relasyon namin. Miyaw miyaw, tunay ang pagmamahal ko sa'yo. Narinig mo, nagtatago ka pa rin ng katotohanan. Mukhang kailangan kitang turuan ng leksyon bago ka magsabi ng totoo. Lile, bitawan mo si Miyaw Miyaw. Kung may problema ka, sa akin ka lumaban. Kapag pinalaki ni Lile ang isyong ito, malalaman ng lahat na may relasyon kami ni Ye Miyaw. Miyaw miyaw. Kumusta ang unang araw mo sa trabaho? Miyaw miyaw. Miyaw miyaw. Ginoo, hindi pa po umuuwi ang ginang. Ano? Tumawag ka na ba? Opo, pero pinatay po lahat ng tawag ni ginang. Kuya, nawawala si ate. Hinanap na sa buong kumpanya, pero wala siya. Ano? Maghanap ka agad. Kahit baliktarin ang buong lungsod, hanapin mo pa rin at ibalik sa akin. Opo. Miyaw miyaw. Huwag kang magkaroon ng anumang masamang mangyari. Kung may mangyari sa iyo, paano ako? Puta.
Hayaan ang tubig na hugasan, ang baho sa katawan mo. Sasabihin mo o hindi. Paano ka nakipag-ugnayan kay Shuche? Wala akong ginawa. Wala, huwag mong lokohin ako. Hindi kami nagkakilala, pumunta ka sa hotel kasama niya. Siya ang nagsabing magkakaroon ng party. HMP, akala mo ba tanga ako? Anong klaseng party ang gagawin sa hotel? Talagang wala akong ginawa. Mukhang hindi ka aamin hanggat walang ebidensya. Sa mga babaeng katulad mo. Dapat kong gasgasin ang mukha mo. Hoy, Yan, tulungan mo ako. Nagbabalak pa bang tumawag sa iba? HMP, ako, gusto kong malaman kung sino ang hinahanap mo. matapang ka talaga. Hinahamon mong galawin ang asawa ko. Ano? Nag-asawa ka pa? Sir, ang asawa mo ay nagloko sa pag-aasawa. Nang akit sa ibang lalaki, ako, pinaparusahan ko siya para sa iyo. Binabalaan ko kayo, huminto ka agad. Kung gagalawin mo kahit isang hibla ng buhok niya, gagantihan ko ang buhay mo. Talagang parang hindi bagay ang dalawa. Araw-araw, nagpapanggap sa lahat, hindi mo pa nalaman ang aming lungsod, ang pamilya Lee ay hindi mo kayang threat. Hello. May tao. Nahanap na ang lokasyon. Sir, hindi pa. Ako, pinapakain ko ang grupo ng mga tanga. Ano ang ginagawa ninyo? Mabilis, ibigay mo sa akin ang ano. Ang walang kwentang pinuno ng pamilya Lee, hanapin mo para sa akin. Oo. Akala ko ikaw ay isang mayaman na babae. Nag-aalala pa ako na makagalit sa iyo. Magkakaroon ng problema. Sa huli, ikaw ay nangakit lang. Lalaki na hindi kilala para umakyat sa posisyon. Talagang isang masamang babae. Ang mukha mo ay talagang makinis at malambot. Ako, sa ibabaw, isulat, 2 salita. Tingnan mo kung paano ka pa makalabas, makipag-ugnayan sa lalaki. Sasabihin ko sa iyo, kung muling magbabala ka sa akin, gagamitin ko ito para maglinis ng ngipin mo. Nasaan siya? Dinala ang pinuno ng Lee family. Sir Shen. Talagang hindi ko alam na si Leylay ay gagawa ng ganitong malaking problema. Pakiusap, patawarin mo kami. Ngayon, anuman ang sasabihin, huli na. Kahit magkaroon lang ng konting problema ang INRES, gagawin ko ang buong Lee family, nakasama sa paglilibing. Tatawag ako agad para pigilan ng rebelde na anak na babae. Haharap ka pa sa akin. Ikaw, malandi na sirena, wala kang kakayahang gawin ito. Hindi ba gusto mo akong tulungan magsipilyo? Ako na ang magsipilyo sa iyo. Ang rebelde na anak na babae ay hindi sumasagot sa tawag. Lenwe, ang Lee family mo talaga, napalaki ng isang magandang anak na babae. Sir Shen. Kasalanan ko, hindi ako marunong magturo sa anak. Nahanap na ang lokasyon ni ate, nasa New Chen Hotel. Dalhin ang lahat ng tao, kasama ang pinuno ng Lee family. Ngayong gabi, gagawin ko ang Lee family, na tuluyang mawala sa buong kabiserang lungsod. Matatakot ka pa ba sa akin? Ikaw, napakakawawa mo. Ano ang ibig mong sabihin? May mga tao na kahit housewife lang. May sarili silang pagkatao. May sariling pag-iisip. Kaya, hindi siya kawawa. Pero may mga tao, mula sa loob hanggang labas, alila lang ng mga lalaki. Utusan. Siya ang tunay na kawawa. Hanggang sa ako'y sasalitaan mo. Akala ko dati tayo lang, mga taga-maliit na baryo ang kawawa. Hindi ko inakala na kahit mga nakatira sa lungsod. Ang dapat at hindi dapat sabihin. Lahat na'y nasabi mo ngayon. Ngayon, diretsahan kitang papatay. Sir Shen, bakit po kayo narito? Nasaan ang Lile? Lile, saan ang kanyang kwarto? 3. Kwarto 302. Ang walang utang na loob na anak. Sa pagkakataong ito, ang pamilya Lee ay talagang wawakasan. Ang asawa ko ay Sir Shen. Kung ako'y papatay mo, malaking problema ang aabot sa iyo. Ano? Hindi maaari. Ang asawa mo ay Sir Shen. Anong klaseng tao si Sir Shen? Makaka-interes sa isang babaeng tulad mo. Hindi ako nagsisinungaling. HMP, kahit ang asawa mo ay Sir Shen. Makakalimutan mo si Sir Shen. Para makipagrelasyon sa HE. Bulag ka ba? At saka, HMP,
Ang H, ang duwag, ay magsasapanganib na galitin si Sir Shen para makasama ka, Hindi ako nakipagrelasyon. hanggang sa magmatigas ka pa. Ngayon, diretsahan kitang sasaksak. Tumigil. Tumigil ka. Shen. G Shen. Meow meow. Yan, dumating ka na rin. Meow meow. Hindi ko akalain na asawa pala ni G Shen siya. Gago ka. Masisira ang aming pamilyang Lee dahil sa'yo. Mag-sorry ka kay Jishen at sa kanyang asawa. Asawa talaga siya ni G Shen. G Shen, nagkakamali ako. G Shen, ako po ay, opo. Ayaw kong makinig ng paliwanag. Paano niya inapi si Meow Meow kanina? Gawin mo sa kanya ng doble. Mula ngayon, wala ng pamilyang Lee sa lungsod. Yan, lagi kang dumarating sa pinakamahirap kong mga sandali. Kumusta ka na? Masakit pa ba ang ulo mo? Saan ka pa masama ang pakiramdam? Okay lang ako. Pasensya na. Kasalanan ko, hindi kita naprotektahan. Sa susunod, susunduin at ihahatid kita sa trabaho. Okay lang ba? Yan. Masyado akong madaling maniwala sa iba. Sa susunod, sisiguraduhin kong mapoprotektahan ko ang sarili ko. Ayokong habang buhay na manatili sa ilalim ng iyong mga pakpak. Maniwala ka sa akin. Magagawa ko ito. Pero, Ano yan, Shuge? Totoo bang si Ye Miao, para sa'yo, ay nag-away talaga kay Lile? Siyempre totoo yan. Narinig ko, ang pamilya Lee sa capital. Isang gabi lang ay bankrupt. Baka si Yemiao ang may gawa. Akala ko maganda't mayaman lang siya. Ang lakas pala ng impluensya niya. Ang galing talaga ni Shuge. Nung nakapasok ka sa pamilya Lee, nainggit na kami noon. Akala namin, ngayon pati si Ye Miao ay nahuli mo na. Huwag mo kong seryosohin. Isang alamat lang ako. Deputy Manager Ye, anong ibig sabihin nito? Hindi pasado ang proposal na ito. Ayusin mo at ibigay sa akin. Alam mo na kung saan. Yung hotel kagabi kung saan may party. Ayos Shuge, magkakaroon ka na ng masayang gabi. Deputy Manager Ye, ang tagal mo bang naghintay? Manager Ye, nagtagal ka ba sa paghihintay? Hindi matagal. Ito ang bagay na pinapabago ko sa iyo. Walang kwenta. Alam ko na gusto mo rin ako. Sinabi mong may problema ang proposal, para lang magkaroon ng dahilan, para makipagkita sa akin. Tignan mo, nandito na ako. Hindi na kailangan magpanggap pa. Leader Xu, sa tingin ko nagkamali ka ng pag-intindi. Ang dahilan kung bakit pinatawag kita. Para lang sa isang bagay, wala ako ng interes sa iyo. At ikinasal na ako. Ano? Ikinasal ka? Okay lang. Kahit ikinasal, wala lang. Pwede ako maging third party. Basta, Tumahimik ka. Ang ginawa mo dati, nagpabadrip na sa akin. Kapag nagpakapal ka pa, huwag kang magalit kung gaganti ako. kung hindi ka pumayag, kailangan kong gamitin ang ganitong paraan, para makuha ka. Bitawan mo ako. Anong gagawin mo? Kuya, hindi ba sinabi ni Hipag na huwag kang samalubong? Kung hindi ka lalabas ng sasakyan, hindi malalaman ng iba na ako ito. Galing. Hindi pa siya lumalabas. Hindi mo pa nakikita si Meow Meow. Wala, baka umuwi na maaga si Hipag. Tignan natin sa bahay. Meow Meow. Meow Meow. Sir, hindi pa po nakakauwi ang ginang. Ano? Shenlei. Nawala na ulit ang ginang. Kainis. Nagising agad siya. Hindi, nagkakamali ka. Nahimitay ka kanina. Mabuti ang loob ko, kaya dinala ko rito para magpahinga. Inisip ko lang ang mga branded na suot niya, hindi ko inakala na ganoon pa rin ang katawan niya. Uwi ako. Meow. Matagal na rin bago nagkaroon tayo ng maayos at tahimik na lugar para sa ating dalawa. Makipag-usap ka sa akin, okay? Bitawan mo ako. Hindi kita kilala. Meow. Totoong gusto kita. Ayaw ko sanang pilitin ka.
Pero bakit ba hindi mo makita ang nararamdaman ko? May asawa na ako. Ikaw na mayaman at makapangyarihan. Wala namang masama kung magkaroon ka ng iba sa labas. Hindi ko kailangan ng posisyon. Hindi ako mayaman. Lahat ng meron ako galing sa asawa ko. Ano? Tama. Hindi talaga ako mayamang babae. Ang asawa ko ay... Oh, Amiyo. Hindi kaya nagsisinungaling ka lang para lokohin ako? Huwag. Huwag. Huwag kang magmadali. Maya-maya, ako na ang magiging lalaki mo. Aray. Hinaampas mo ako? Kung lalapit ka pa ng isang hakbang, makikipaglaban ako sa'yo. Dapat alam ko na, hindi ka ganoon kadaling sumuko. Tingnan mo ito. Ese, Na-video ko na kanina. Ang lahat ng nangyari. Kung hindi ka matikinig ng maayos, ay papas ko ito sa internet. Kayong mga mayayaman. Ang laki ng halaga ninyo dyan. Tingnan natin kung paano ka pa makakatayo sa mundo ng negosyo. kung malaman ito ng asawa ko, hindi kanya palalampasin. Wala ka namang magagawa sa akin. Yung palamuning lalaki niyang asawa mo. Ano pa ang magagawa niya? Maliban na lang kung siya mismo ang pinakamayaman sa Imperial Capital, si Shenzong. Kung hindi, kahit sino pa ang dumating, wala nang magagawa para sa'yo. Paano mo nasabi na hindi siya? Kung hindi, bakit naman ako? Agad na naging assistant manager. Mahigpit si Shenzong sa kanyang mga gawain. Magtanong-tanong ka. Bukod sa taong nasa tabi niya sa kama. Sa buong Imperial Capital, mayroon bang pangalawang tao na pinagbigyan niya ng ganyan? Imposible. Hindi ako naniniwala. Kung ayaw mong maniwala, magtanong-tanong ka. Sa buong Imperial Capital, may mayamang may apelidong iba? Ha! Mahal kong darling. Nagpapanggap ka pang mayaman. Kung hindi ka naman pala mayamang dalaga. Ano pa ang pakundangan ko sa'yo? Ngayon pa lang, gagahasain na kita. Dito mismo sa lokasyon, ay search nyo isa-isa ang bawat kwarto. Ngayon, wala ka na kundi isang. Isang gold digger na umangat sa pagbebenta ng katawan. Ganoon ka lang. Kung madumihan ka, akala mo gusto ka pa ni Boss Shen? Natatakot ka na, no? Kung ganoon, magpakabait ka. Bitawan mo ako. Meow meow, Walang may lakas ng loob na guluhin ang plano ko. meow meow. Ako si Ayan. Boss Shen, Huwag mo akong hawakan. Ako si Ayan. Ako si Ayan. Ayan. Pasensya na. Ayan. Huli na ako. Manggahas kang magtangka sa hipag ko. Gusto mo bang mamatay? Kuya, ano ang gagawin natin dito? Gutumin mo yan. Shen, Boss Shen, kahabagan. Hindi na ako uulit. Gawin mo na. Opo, siya ang unang nanukso sa akin. Kung hindi, saan ako kukuha ng lakas ng loob na gawin ito? Nanukso sa'yo. Karangyaan mo. Okay na. Gawin mo na. Aray, Okay na. nalinaw na ang lahat. Yung gago, akala niya mayaman si Mrs. Kaya siya nag-target kay Mrs. At saka, yung dati. Yung babaeng nag-akusang nanliligaw sa lalaki niya, si Lile. Asawa niya pala yun. Durugin nyo yan at ipakain sa aso. Opo, Naku. Itong batang ito, ang kapalaran. Bakit laging may masamang nangyayari sa kanya? Kasalanan ko, hindi ko siya naingatan. Miyaw miyaw, isang simpleng bata lang siya. Madaling malinlang. Hindi lang proteksyon ang kailangan. Naiintindihan ko na, Lola. Ginoo. Mula nang umuwi si Mrs., ilang araw na siyang hindi lumalabas ng kwarto. Ano? Meow meow. Huwag. Bakit nakasuot ka na naman ng dating damit mo? Hindi ako mayaman. Meow meow. Huwag mo akong hawakan. Hindi yon kasalanan mo. Sila yon. Huwag mo akong hawakan. Sila ang may problema. Marumi ang isip nila.
Kahit sino pa ang makita mo. O anuman ang suotin mo. Kung marumi ang isip ng tao, lahat ay marumi sa paningin niya. Huwag mong isisi sa sarili mo ang pagkakamali ng iba. Yan. Napakawalang kwenta ko ba? Napakawalang kwenta ko ba? Kahit anong gawin ko, kahit ano, hindi ko magawa ng maayos. Wala akong alam. Meow meow. Walang taong ipinanganak na marunong na sa lahat. Ang tinatawag na henyo. Nauna lang silang nakilala yon kaysa sayo. Maniwala ka sa mga kasabay mong nagsimula. Ikaw na ang pinakamabilis. Huwag mong maliitin ang sarili mo. Isipin mo ang mga kababaihan sa inyong probinsya. Naghihintay pa rin sila ng pagkakataong magbago ang buhay nila. Hindi ba? Yan. Naiintindihan ko na. Na-terminate si Team Leader Shu. Si Deputy Manager Yen naman. Ilang buwan nang hindi pumapasok. Baka nagtago na silang dalawa. Mukhang nagtagumpay ang plano ni Team Leader Shu na makipag-date sa mayamang babae. Kung tinulungan mo sila, ikaw na kaya ang magiging bagong team leader? Ikaw, Baka naman. Talagang itataas ka niya sa posisyon. tanggal ka na. Sa loob ng 1 oras, ipunin mo ang mga gamit mo, at umalis ka na rito. Bakit? Bakit naman? Bakit? Isang-isa, hindi gumagawa ng maayos na trabaho. Isang-isa, hindi gumagawa ng maayos na trabaho. Puro pakikipag-date sa mayayaman, at pagsipsip. Ang alam nyo, ngayon, bigyan mo ako ng dahilan para hindi ka tanggalin. Simula ngayon, lahat kayo. Kung sino man ang magdadaldal pa, lahat kayo ay aalis. Opo. Paano ka na pa rito? And Russian. Nag-isa kang tumakbo rito, iniwan mo ako sa bahay. Sa tingin mo ba ay tama yon? Pero, may isa pa akong proposal na hindi pa natatapos basahin. Kumain muna tayo. Pero, Ako ang boss. Ako ang masusunod. CJ, ang bango. Hindi ba para sa akin ito? Wala. Meow meow, pakasa na tayo. Gusto kong ibigay sa iyo ang isang malaking kasal. Maligayang pagdating sa inyong dalawa, sa pagdating sa entablado ng pag-ibig na ito. Sa sandaling ito, ang langit at lupa ay saksi. Sabay-sabay nating ipagbunyi ang bagong kasal. Meow meow. Walang utang na loob na anak ka. Sino yan? Ang dumi-dumi ng suot niya. Nakapalagay loob pang dumalo sa kasal ni Ginoong Shen. Anong pakay mo rito? Ay nako, kawawa naman ako. Pinaghirapan ko, pinag-aral at pinalaki ang aking mga anak. Ngayon, hindi na ako kilala ng anak kong to. Ako na lang mag-isa, ang naghihirap sa probinsya, hayan. Mga kababayan, sabihin nyo nga sa kanya kung tama yun. Mayroon pa bang, walang utang na loob na anak kagaya niya? Hindi ko inakala, na ganoon pala si Ginang Shen, mapagmataas at mapagsamantala. Paano siya naging karapat dapat kay Ginoong Shen? Maganda man ang suot, marumi naman ang kalooban. Ganyan talaga siya. Gusto mong umangat sa buhay. Hinding-hindi. Hindi pa nga ako nakakaranas ng ginhawa. Ikaw pa kaya? Meow meow. Alam kong nahihirapan ka. Hindi kita sinisisi. Anak. Basta makita lang kita. Masaya na ako. Ay naku, Grabe naman yun. Paano niya nagawa? Naganoonin ng sariling ina? Para sakin, hindi ganoon si Ginang Shen. Baka naman. Peke lang yang matandang yan. Alisin niyo siya.
Huwag. Meow. Yan. Ito ay problema ng pamilya ko. Ako ang bahala. Ma, Meow meow. Kilalanin mo rin sa wakas ang ina mo. ma. Ganun ba kabigat sa'yo na ako'y magkaroon ng magandang buhay? Sa mismong kasal ko pa, guguluhin mo. Ano? Yung matanda. Ina nga talaga ni Ginang Shen. Tama. Ang babaeng ito sa harap ninyo ay tunay kong ina. Ang inang nagdalang tao sa akin ng 9 na buwan. Ha? Ngunit, ako si Imyaw, tapat sa aking ginagawa, at prangka sa aking pag-ugali. Wala akong nagawang anumang kasalanan laban sa kanya. Isang inang hindi itinuring na tao, ang sariling anak na babae, hindi karapat-dapat sa anumang awa. Kayo, mula ng isilang, ay namumuhay na sa maunlad na lungsod. Naisip nyo ba, kung ilang babaeng taga-probinsya, mula pa sa simula, ay dapat nang malunod sa bote ng ihi? At ilan pa, ang nakaligtas ng bahagya? Ilan pa, ang napipilitang magtrabaho at huminto sa pag-aaral para buhayin ang iauso ng pamilya? At pagtanda nila, hindi nila maiwasan ang mapalitan o maibenta. Naisip niyo ba yan? Hindi. Ang nakikita lang ninyo ay yung pagtalikod nila o pagtanggi sa kanilang mga magulang. Pero hindi ninyo naisip ang dahilan sa likod nito. Ang kailangan lang ninyo ay isang dahilan para magmalaki sa moralidad. CJ, para masatisfy ang pakiramdam nyo ng pagiging makatarungan. Kapag ganyan ang asawa, ano pa ang hihilingin? Ipagpatuloy na natin. Ayan. Ye meow. Naghihintay ako sa araw na mapupunta ka sa impyerno. Ha 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 ha. Bitawan mo ako. Bitawan. Meow. Ipinapangako ko sa'yo. Hindi na kita hahayaang masaktan muli.